This is again Lynn, your tarot reader. Ang topic ng video natin, bakit sila nai-inlove sa'yo? So may tatlo tayong pagpipilian dito. Group number 1, group number 2, and group number 3. You have to use your intuition sa mga messages na matcha-channel natin sa reading na to. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa mga palagi nanonood ng mga videos na na-upload ko na dito sa channel ko. And if bago ka lang sa YouTube channel ko, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe and comment as well kung saan part nag-resonate sa yung reading natin. And thank you din sa nanood ng last video upload ko. Maraming salamat po sa palaging pagko-comment, pag-share ng videos, and pag-follow din ng Facebook page ko. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you din sa mga nag-members ng Larissa Superstars. Super na-appreciate ko yung support niyo sa channel ko. Thank you din sa mga nag-request ng personal card readings from me. Super nag-enjoy akong gawin yung mga videos na yun. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, larissataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Larissa Taro. So we can start this reading now. I'll start with you, group number 1. And thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. So, tingin ko, very creative ka na person, very charismatic, very beautiful. Bakit sila na-in-love sa'yo? Very confident na energy mo. Sabi dito, plunge boldly into life. Crush ka din ng marami sa mga crushes mo. Kakrushan ka din nila. Kung tanong mo, ma'am, crush kaya ako ng crush ko? Mataas siya sa yes. May possibility. Mutual. In feelings. So kung may tatanong ko ng person, may love din kaya sa akin ng person ko. Mutual in feelings. So kung love mo siya, love ka niya. Kung crush mo siya, crush ka niya. Kung hate mo siya, hindi ko naman hindi mo siya hate. Napakita na dito na yung mga tao nakakapil sila ng something na genuine, totoo sa'yo. Feel nila, naiintindihan mo talaga sila, and nagkoconnect ka sa kanila deeply. Madali ka makagaanan ng loob. Madali ka makaklose. And madali mo makuha ang tiwala ng mga tao. Hindi ko malakas ka din na person. Physically, malakas ka na person. Emotionally strong ka din na person. Yung strength mo, nararamdaman ng mga tao dahil kalmado ka. So, kung may problema, hindi ka basta nagiging reactive. Kalmado ka lang. Nakakapil ng mga tao na safe sa tabi mo. Pero ikaw yung safe place ng mga tao. Pwede mahilig ka talagang magtipon-tipon ng mga tao. Like, pagsamasamahan sila. And paramdam sa kanila lang, huwag kayo mag-alala, safe dito. Ngayon ko isa kang pioneer, isa kang visionary, isa kang leader, then ganun napipil ng mga tao sa'yo. Na pag sumama sila sa'yo, pag sumali sila sa'yo, safe sila. Ito pa card ng communication. So may something sa paraan mo ng pagsasalita na yung gusto ng mga tao. Possible yung confidence sa pagsasalita mo. I-share ko lang. Like path number 3 ako. So as a life path number 3, the creative communicator, nakaka-relate ako sa energy. Kung matagal ka nanonood ng videos ko sa channel ko, mapapansin mo yan. Pag nag-reading ako, yung mga moments na parang may ma-actor sa reading,
Kami mga nag-acting. Ako lang din yun. Creative communicator. Marami akong mga samples sa sarilis ko. Ang mga life path number 3, the best storytellers. Yes. Sige, kwento kita. Magaling kami magkwento. Kahit lang sa kwento ko lang maranasan ang feeling. Ba't nainlove sila sa'yo? May something sa paraan mo ng pakikipag-usap na nakakatuwa. Nakaka-amazed. Nakakakilig. O nakaka-shocking. Tingin ko lang, may something lang sa way mo ng pagsasalita na nakaka-inlove. Lalo na siguro kung maganda yung boses mo. Yes. Mga kaboses si Angel Oxy. O share ko lang. Kung bakit parang kaboses ko si Angel. Tingin ko pareho kami ng way ng pagsasalita. Ano mo yun? Yung paano namin express yung sarili namin. Si Angel, may prinsipyo siya na person eh. Hindi ko may something sa energy mo na very creative, very artistic. Ano yung qualities na kaka-end up sa'yo? Marami doon, possible makikita mo din kay Miss Angel Oxy. Yes. So, pag tingnan mo na si Miss Angel, beautiful, very pretty. Anong level ng pretty? Ganito oh. Maraming babae, ganito ka pretty. Mga mukha ng manika. Ano mo yun? Ano? May song nga niya si Rosia Marchan. Beautiful girl. Wherever you are, I fear that I might have lost you forever. Like a song in the night. Parang kombinasyon ng Beauty and the Beast, no? Kasi very beautiful person ka, plus very strong energy din, magkahalo. Sabi nga, para din si Angel Oxy. Pag tingin mo ugali ni Angel, papansin mo, very beautiful person, very compassionate, very strong, pero approachable siya. Mas marami kang qualities na nakaka-inlove. Beautiful person ka, charismatic ka, madali ka makagaanan ng loob. Meron kang beautiful na voice, possible beautiful voice. Plus, very loyal din ang energy mo. Alam mo mga tao, pagkasama ka nila, maasahan ka talaga nila. Kapag sinabi mo, yes, darating ako, darating ka. And meron kang paraan ng pakikipag-usap na hawig mo kay Angel, very empathetic. Ramdam mo yung feeling sa mga words na binibitawan niya. Yung emotion, ramdam mo sa words. Pwede sa mga actors. Pag binibitawan nila yung mga linya sa mga scenes, ramdam na ramdam mo talaga yung emotion. Sige nga, Pentacles na sarili nga. Sign ng pagiging very mature na person, very loyal, and very grounded. Ibig sabihin, dependable, maasahan ka, and nakapis sila na safe sa tabi mo. Ito yung consist card ng visionary. So, meron kang vision, meron kang gustong mangyari sa life mo, and marami taong gusto mag-follow sa'yo. Gusto ka nilang sundan. Feel nila safe na ikaw ang sundan nila. Kung ikaw maging leader, safe na ikaw ang maging leader. Ito yung follow the leader energy. Susundan ka nila kasi feel nila nasa tama kang direction. For Pentacles, sign to na may protection ka dun sa sarili mo. Meaning, very protective ka din sa sarili. May side ka na kinikip mo sa sarili mo. Something to na kukunting tao lang nakakakita. Meaning, kakulitan mo, yung pinaka-playful side mo, konting-konting tao lang nakakakita talaga. Hindi siya available para sa lahat. Limited edition. Ikaw pa rin hanggang sa huli. Ba't sila na-inlove sa'yo? Mahirap makahanap ng kapalit mo. Hindi mo siya pinapalitan ka. Tingin ko lang mahirap makahanap ng kapalit mo. Kasi dami kang qualities na nakaka-inlove eh.
marami ka lang mga qualities na kahanga-hanga and nakaka-in love naman. Yung ikaw sa person, hindi ko pang mayroong tao na in love sa'yo, pipiliin ka hanggang sa wala. So, takot ng person wala ka sa life mo. Hindi ko isa kang tipo ng tao, magandang makasama hanggang sa dulo. Dahil sa mga qualities na meron ka as a person. Very loving ka na person and very protective ka sa mga taong love mo. Kung may tinatanong ka na person, mamahal pa rin kaya ako ng person, mamahal kaya ako ng person hanggang sa dulo. Matas na yes. Kung may partner ko ngayon, matas na mamahal ka hanggang sa dulo. Bigyan kita ng nakikita ko. You have to use your intuition sa reading natin. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And kung gusto mo ng personal ka reading, send mo lang ako ng email sa email address ko. lenny@gmail.com or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lenny sa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Una sa physical, ano yung possible na gugustuhan sa mga tao? Mataas sa hair, something sa hair mo. Ang haba kasi ng buhok dito ni The Moon card. Possible alam mo kung sino kakasya. Halata mo. Ang topic kasi natin, bakit sila napapal in love sa'yo? Very intimidating ka sa umpisa. Nakakailang. And possible, malakas ang dating mo. Ma-appeal. Pero once sa kanila mas malapitan, mas sa kasama kanila, kasi lahat kanilang kasama, makita nila, very simple person ka pala, very simple. Na wala kang ere, na hindi ka mayabang na person. Mas pag nagmahal ka talaga malalim. Malalim kang magmahal, and very loyal ka na person. Like, pag nag-commit ka sa isang partner, wala ka na yung nakikita. Nag-disappear na ibang tao. Kahit may nakikita kang ibang mas better sa partner mo, hindi mo na yun in-entertain. Mag-stand ka pa rin kung sino pinili mo. So, dedicated ka sa partner na pinili mo and proud ka sa partner na pipiliin mo. Loud and proud. Hindi ko yung energy nakaka-inlove ka sa proud ka sa mga choices mo sa life eh. Hindi mo kinakahiya yung mga pinili mo mga bagay sa mundo na to. Hindi ko naman yung pinaglalaban mo talaga. So, kasi yung partner mo, pinagmamalaki mo. Kung anong ginagawa mo sa life, proud ka doon. Kung anong trabaho mo, pinagmamalaki mo. Kasi yung family members mo, proud ka sa kanila. Willing kang bigyan silang spotlight. Hindi ka madamot sa pagbibigay ng compliment. Pag nagaganda ka sa isang bagay sinasabi mo. Pag natutuwa ka sa isang bagay sinasabi mo. Hindi ka din takot magbigay ng criticism. Like paggalit ka or hindi mo feel isang bagay, sinasabi mo. You have what it takes to be a leader. Nakaka-in love sa'yo is your character, your personality, and your values. Maprinsipyo ka na person. Maganda ka maging leader kasi possible pag napunta ka sa posisyon ng power, hindi mo abusuhin yun. So, in love sa'yo dahil alam nila meron kang good character, meron kang magandang values, yung mindset mo nasa tama din. Matalino ka din. Ace of Swords nasa reading, so malino ang pag-iisip mo. Meaning, alam mo kung saan talaga ilulugar ang sarili mo. Alam mo yung mga times na kailangan magsalita, may mga times na kailangan mag-walk away. May mga laban na hindi ka present. Hindi ka present all the time. So, yung energy mo, very exclusive. Hindi ka basta mag-show up lang sa mga places na hindi mo feel, hindi mo gusto. So, yung pakiramdam ng mga tao, pagkasama ka nila, privacy ng VIP, privacy ng someone important, hindi nila nakagawa silang tamang choice.
So, marami in love sa'yo dahil sa character mo. Hindi ko character mo umaangat sa itsura na ng cards. Page of Cups, meron kang pure intentions. Sa pinangalalam, merong innocence doon. So, nagaling ka sa good intention. Tingin ko, ayaw mo ng betrayal. Ayaw mo ng mga taong sinungaling. Ayaw mo ng mga taong nandoloko. Ayaw mo ng mga taong mapagpanggap. Basahin mo, message ko. Ay, basahin ko nga. Kasi marami nagma-message sa'yo. Malalaman mo ito reading mo. Pag may importanteng nag-message sa'yo habang pinapanood mo yung reading, then pwede mo i-claim na, ito na talaga yung reading ko. May taong gusto i-message ka. Pero natatakot siya na hindi mo babasahin yung message niya. Hindi niya alam kung ano pag-uusapan niya. Yung iba sa inyo, hindi message siya call, attune to the call. Tawagan ka ng person. So may taong gustong kumausap sa'yo, may taong gustong i-message ka. Kung magkaroon ka ng mataas sa posisyon sa work, hindi mo paparamdam sa ibang tao na angat ka. Ayaw may feeling na makita ka nilang sobrang layo sa kanila. Very simple ka na person, and masaya ka sa mga simpleng bagay. Nakakinap sa'yo yung character mo. More than pa sa physical, yung ugali mo, yung character mo, or paano ka pinalaki. Paano ka pinalaki ng magulang mo. May something sa ugali mo, sa character mo na nagsasalamin na isa kang person na merong genuine na intention. Basahin mo message ko. Ito yung Page of Cups. May magme-message sa'yo na galing sa isang taong love mo. Pinaka-possible, sabihin ng personal love mo kung ano talaga yung bagay na nagustuhan niya sa'yo. Possible binanggit na niya sa message niya talaga sa'yo kung ano yun. So maraming mga tao nagsasabi sa'yo kung ano talaga nagustuhan niya sa'yo. Hindi marami ka nare-receive na compliments sa mga tao. And basta may mga messages na yun, at pag pinag-aralan mo yung mga compliments sa mga tao sa'yo, makikita mo na it has something to do with your character. Meaning, nilove sila sa energy mo dahil sa character mo sa person. So, pag binasa mo lang mga feedback ng mga tao sa'yo, compliments sa mga tao sa'yo, mga messages na na-receive mo galing sa mga tao, sa mga kaibigan mo, sa maraming tao nakilala mo, mapapansin mo na yung dinidescribe nila as your character. Mga ginagawa mo behind the scene na wala nakakaalam. Kasi nakaka-inlove sa'yo yung mga action mo na yun na very genuine. Hindi kailangan ng audience. Hindi kailangan malaman nila na ginawa mo. Kasi nakaka-inlove sa'yo yung may effort ka. Yung effort na yun, hindi mo kailangan ng credit. Ginagawa mo lang yung mga bagay na yun dahil gusto mo siyang gawin. So kung matulungin ka na person, tumutulong ka kahit wala nakakaalam. Ginagawa mo talaga yung bagay na yun, hindi dahil may nanonood, dahil gusto mo talaga siyang gawin. Pero wala na ako ads sa reading. Let me know na lang sa comment kung some part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo na personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Mas marami ka din pinagdaanan sa life mo pero hindi mo siya iniinda. Hindi mo siya binibigyan ng sobrang meaning. Hindi ko very loving ka na person. Kahit marami kang mga pinagdaanan. Hindi mo
wish na mangyari sa ibang tao yung mga pinagdaanan mo. Ito yung kung nasasaktan ka, iiyak ka na lang. Mas pipiliin mo na lang na harapin yung sarili mo kaysa makipag-away. Tingin ko wala kang intensyon na makipag-away sa ibang tao. Five of Swords na sariling card ito ng challenges, card ito ng conflict. So possible, nararamdaman mo sa time na to na ang daming mga nangyari sa buhay mo na ang hirap. Pero nagpapakatatag ka as a person para sa family mo. Natatrust ka na lahat na nangyari sa life mo is may reason, may dahilan. Natatrust ka lang na mga bagay na pinagdaanan mo sa life mo, may purpose siya. May maitutulong siya sa'yo. So, dumaan ka na sa iba't ibang klaseng challenges. Pas mo nakaranas ka doon na masaktan ka talaga ng malalim. Ano mo yun? Matraidor ka ng taong love mo. Pero nakapag-healing ka sa bagay na yun. Kind of causes ultimate happiness. Ito yung masayang pamilya. Happy. Hindi lang dahil merong financial na nandun. Dahil nagmamahalan talaga. Ang question kasi natin, bakit sila in love sa'yo? Hindi ko na in love ang mga tao sa'yo dahil sa pananaw mo sa buhay. Hindi ko yung feeling na de-develop dahil kita ng mga tao na hindi ka mapaghiganti, hindi ka mapagtanim ng galit. Very loving ka talaga ng person. Ito na yung sinasabi ko lagi na ibigay mo yung energy na gusto mong makuha. So, very loving kang person. Automatic yun. Love energy dumarating sa direction mo. Hindi ko na mabayag ka sa energy ng love. Very giving and loving ka na person. Hindi nakapagtaka na ma-inlove sila sa'yo. Kasi naturally malambing at mabait. Or naturally loving ka na person. Nagmamahal ka talaga eh. So, sa mga relasyon mo possible, hindi mahirap sa kanila makagaan ka ng loob or ma-fall sila sa'yo. Dahil maalaga ka and solid ka na partner. Since Queen of Cups energy, isang sign din siya ng yung pagmamahal mo is sobra-sobra. Malalim. Yun ko lang, marami kang qualities na nagpapakita na very loving ka na person. Kung nasa physical, mamano kayo nagugustuhan niya sa akin. Think of something sa body mo. Pag sa body mo, like yung shape ng body mo, ang paano ka gumalaw, kung nasa sumasayaw ka, very graceful. Possibility din kung very talented ka, isa pa yan. Kung very creative ka, isa din, possibility. Is something unique sa itsura mo. Hindi ka meron kang insecurity sa physical body. Like meron kang something sa katawan mo na kina-insecurean mo talaga. Pero hindi mo alam na yan din mismo yung bagay na nagugustuhan nila sa'yo. Yan yung bagay na ayaw mo. That makes you stand out. Yan din yung bagay na na-in-love sila sa'yo. Hindi ko na-in-love sila sa'yo kasi may something sa'yo na makes you stand out. Makes you stand out. Nag-stand out ka dahil sa bagay na to. Sa pag-aralan mabuti. Six of Pentacles is giving and receiving. Sign to na tao ka na mabait talaga. Bibigay. Mabuti ka na person, mabait. So, minamahal ka nila kasi mabait ka. Ngayon, pwede siya maging negative na possible ito yung paniniwala mo na pag naging mabait ako, naging very giving ako, mapagbigay ako, mamahalin ako. So, nahirapan ka ngayon maging bad person. Nahirapan ka lang ipakita attitude. Pwede kasi nasanay ka na pag good person ako, mamahalin ako. Alam mo yun, like nung bata ka, pag nagpakabuti ka, ginalingan mo sa school, ginawa mo yung best mo sa bahay, mahal ka ng parents mo. Which is maganda na magawa ng tama. Kasi tingin ko, yun ang pumipigil sa'yo na ipakita yung dark side or yung side mo na hindi mo tinatanggap. May part ka sa sarili mo na parang ayaw mo tanggapin.
na nahirapan kang harapin siya. So, sample nito kung let's say, may mga times na parang gusto mo magsalita, gusto mo magreklamo, hindi mo magawa kasi piling mo, pag ginawa mo yun, baka hindi ka na mahalin ng person. Or kung gusto mo magtaas ng boses, or gusto mong sabihin nararamdaman mo, nagagalit ka, ayaw mo express yung galit kasi baka hindi ka na mahalin ng person. Something lang siya dun sa energy na yun. Tingin ko lang, more minamahal ka ng mga tao dahil mabait ka, mabuti kang person, wala kang intention na masama sa ibang tao. And selfless ka na person, mas iniisip mo kapakanan nila. So lahat ka naalala ng mga tao, unforgettable ka sa paningin nila. Yung love mo is very unforgettable. May mga hirap makahanap ng klase ng love na kayang ibigay. Yung love na kayang ibigay is yung love na talagang selfless, na kaya mong saluhin lahat. Sa pinaka-negative, pwede ka magpaka-martyr. Yun talagang negative. Na kahit nahirapan ka na, magtitiis ka. Payo ko lang, balansehin. Kailangan natin tingnan na masyado na ba ako nagsasakripisyo para sa mga tao mahal ko. Sobra-sobra na ba yung pagmamahal ko? Wala namang masama sa pagmamahal. Minsan kailangan mo lang unahin mahalin sarili mo. Ikaw, mas marami magmamahal sa'yo pag minahal mo ng todo-todo ang sarili mo. Pag tinas mo yung sarili mo sa mataas-taas na pasto sa life mo. Pag pinahalagahan mo yung energy mo. And pag nakita mo yung sarili mo na mamaling ka ng tao, kahit pa minsan napapasaway ka din. Na minsan gumagawa ka din ng kapalpakan. Na minsan kakamali ka din. Yung okay lang hindi ka maging perfect para mahalin ka ng mga tao. Kung may strong drive ka na maging perfect. Sa lahat ng aspeto, like perfect physically, perfect din sa status mo sa buhay. Pagka mayroon kang strong drive na i-please yung mga tao, may tendency lang na gawin mo lahat para sa ikasisiya ng iba. Temperance is a sign ng harmony. So, mahalaga sa harmony and balance. So, mahalaga sa yung feeling na lahat masaya, lahat okay. Tingin ko ito yung qualities mo na minamahal nila na nararamdaman nila na hindi ka nang-discriminate. Wala kang intention na iparamdam sa ibang tao yung kakulangan nila. Natanggap mo yung person, hindi lang dahil may magaganda siya qualities, tanggap mo yung hindi magaganda sa person. Tingin ko lang nahihirapan kapag dating sa'yo. May ibang tao, very compassionate ka, very loving, and very forgiving. Pero pagdating sa'yo, nahirapan ka patawarin sa sarili mo. Nahirapan ka din tanggapin yung mga mali-mali or mga hindi magagandang qualities mo. Yung medyo dark side mo. Pero pagdating sa ibang tao, nag-extend ka ng patience sa kanila. Sa tingin ko, doon ka nahihirapan yan. Doon sa feeling na yun. Pagdating sa sarili mo, nahihirapan ka. Pagdating sa iba, hindi. May something lang na very loving sa energy mo na dahilan kung ba't minamahal ka talaga nila. Alam nila na you have their back. Kasi kung magulang ka, alam ng anak mo na kahit anong mangyari, hindi mo sila pababayaan. So, isa ka mabuting person. Isa ka mabait na person. And kung magmahal ka, malalim talaga. Ngayon, kung nakaranas ka ng gano'n, na nag-sacrifice ka para talaga sa taong love mo, then yun yung quality, yun yung ugali na nagugustuhan nila sa'yo. I love the way you love. Sorry, nakalimutan ko mag-chat sa'yo. So, may taong gusto mag-sorry kasi hindi kanya nag-chat. We're so alike in so many ways. And very compatible kayo ng person. Pag nagmahal ka, nagmamahal ka talaga. Yung walang pag-aalinlangan. Pag nag-care ka sa isang tao, nag-care ka talaga. Willing kang mag-effort, willing kang mapagod, willing kang gawin lahat para sa taong love mo. Okay, pinost ko ng video, maingay lang sa part na to. But alam ko naman na maunawain ka. Alam ko naman yung energy mo is someone ka na okay lang sa'yo kahit ano. Think ko as a person, wala ka masyadong arte, wala ka masyadong demand. So,
tingin ko very understanding ka na person. Natanggap mo yung mga tao kahit nagkakaroon sila ng shortcomings, nagkakaroon sila ng mga pagkakamali, may mga pangako sila sa hindi natupad, or hindi kalimutan ka nilang i-replyan, kalimutan nila mag-chat sa'yo, hindi ka pa rin magtayo ng sama ng loob. Hindi ka maghintay kung kailan available ang person. Kasi yung ugali mo, ibang klase, diba? Malalim kang magmahal. Yung pagmamahal mo, may kahalo na siyang pangunawa sa person. Tingin ko kung ma-end up ka sa isang tao, kahit nakagawa siya mali sa'yo, willing kang patawarin siya. Ulit-ulit. Willing ka. Always naman, payo ko, pag gano'n, kung sobrang talaga yung ginagawa ng isang person, minsan kailangan din natin pag-aralan sa sitwasyon. Because based sa energy mo, may tendency kang magmahal ng sobra. And yung quality na yan, ang minamahal din ng tao sa'yo. Kasi sa pakiramdam nila, sa tabi mo, perfect sila. Or, deserve nila yung love. Yung feeling na, ang sarap na feeling nila pagkasama ka nila. Pakiramdam nila may nagmamahal talaga sa kanila. May tao talaga nakaka-appreciate sa kanila. Ito yung pag sa trabaho. Pagka nakikita ng mga katrabaho mo yung mga ginagawa mo, ginaganahan ka ngayon pumasok sa trabaho. Si person ginaganahan, na-inspired. Nakikita mo yung mga effort niya. It's possible kung mabigyan ka ng regalo ng person, napakita mo talaga masaya ka. Kung may ginawang person na maganda sa'yo, super happy ka. Or kung may effort ang isang tao sa'yo, nagpapasalamat ka talaga. It's something sa energy mo na very loving. And wala kang judgment. Ano mo yan? Meaning mo lahat ng tao deserve ng love. Kahit ano pa yung katayuan mo sa buhay. Kung mapagmahal ka sa family, isa pa yan na dahilan kung ba't na-in-love sila sa'yo. Kung paano mo mahalin yung mga kapamilya mo. Kung paano ka mag-care, mag-comfort sa mga taong kasama mo sa buhay. So, na-love sila sa paraan mo ng pag-show up sa mga tao sa life mo. Ikaw marami kang qualities na nagpapakita na loving ka na person. May energy ka ng very peaceful na person. We're so alike in so many ways. So possible marami kang soulmates na makilala. Marami kang ma-attract na soulmates. Makikita mo talaga yung soul tribe na hinahanap mo. Pag-feel mo, ma'am, parang wala na kasing person na para sa akin. Tingin ko meron ka. Tanap ka sa family card. Starting yung tao na match ng energy mo. Kung paano ka magmahal, ganun din siya magmamahal sa'yo. Pero wala na ako as sa reading. Bigyan kita nakita ko sa mga cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And kung gusto mo ng personal card reading from me, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste.